Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, ang pamilya raw ay isang bilog na walang katapusan. Ngunit paano kung ang bilog na yon ay sinadyang basagin ng tadhana at sa isang di inaasahang pagkakataon, sa isang lugar na hindi mo aakalain, may isang pirasong babalik para muling subukang buuin ang lahat. Walang emosyon ang mga mata ni Hanan Montalban habang nakatanaw sa mga nagtataasang gusali mula sa salaming pader ng kanyang opisina. Sa ibaba, ang lungsod ng Maharlika ay abala, isang dagat ng mga ilaw at galaw. Ngunit dito sa pinakatuktok ng Montalban Tower, ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan ng kanyang tagumpay. Katatapos lang ng board meeting. Puros numero, puros kita, puros paglago. Pinuri siya ng lahat sa kanyang matatalas na desisyon. Ngunit para kay Hanan, isa lamang itong paulit-ulit na ritual na ginagawa niya sa loob ng 7 taon para takasan ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang yaman, ang kapayapaan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, isang tronong gawa sa mamahaling katad, at walang lingon-lingong lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay madiin at sigurado, isang anyo ng kapangyarihan na kinatatakutan ng marami. Ngunit sa likod ng mamahaling Amerikana at matigas na ekspresyon, may bigat sa kanyang dibdib na 7 taon na niyang pasan-pasan. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang marahang umuusad sa gitna ng trapiko, napadako ang kanyang tingin sa isang maliit na litrato na nakasabit sa kanyang manibela. Isang babaeng may pinakamatamis na ngiti, si Dalisay. Karga nito ang 2 sanggol na babae, habang ang isa pang espasyo sa tabi nito ay halatang blangko. Isang paalala ng sakit na dala ng araw na yon. Ang kanyang mga anghel. 3 sila dapat. Isang matinding kirot ang muling kumalat sa kanyang dibdib. 7 taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat ay sariwa pa rin, na para bang kahapon lamang nangyari ang lahat. Ang araw na sabay niyang tinanggap ang buhay at kamatayan. Ang araw na ninakaw sa kanya, hindi lang ang kanyang minamahal na asawa, kundi pati na rin ang isa sa kanyang mga anak. "Sir, magpagas po muna tayo." Basag ng kanyang driver sa katahimikan. Tumango lamang si Hanan, hindi inaalis ang tingin sa litrato. Huminto ang sasakyan sa isang gasolinahan. Habang hinihintay matapos ang pagpapakarga, ipinikit ni Hanan ang kanyang mga mata. Muling bumalik ang mga alaala. Ang halakhak ni Dalisay, ang init ng yakap nito, ang mga pangarap na sabay nilang binuo para sa kanilang 3 prinsesa. Mga pangarap na ngayon ay abo na lamang. Isang mahinang katok sa bintana ng sasakyan ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sa una, inis ang kanyang naramdaman. Isa na namang pulubi o batang nagbebenta ng kung ano-ano. Ididilat na sana niya ang kanyang mga mata para senyasan ang driver na paalisin ito nang muli itong kumatok. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa labas ng bintana, nakatayo ang isang batang babae. Siguro ay nasa 7 o 8 taong gulang. Payat ang pangangatawan, suot ang isang lumang damit, at may hawak na isang bungkos ng bulaklak na sampagwita. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Hanan. Ang mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata nito, ang pagkakangiti ng kanyang mga labi, ang maliliit na nunal sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Lahat ay isang perpektong kopya ng mukha ng babae sa litratong kanina niya pa tinititigan. Si Dalisay, ang kanyang Dalisay. Nabitiwan niya ang teleponong hawak. Gumulong ito sa sahig ng sasakyan, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin sa labas. Ang bata ay ngumiti sa kanya. Isang inosenteng ngiti na nagpapakita ng pag-asa na sana ay bilhin niya ang kanyang paninda. Ngunit para kay Hanan,
Ang ngiting iyon ay isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang natutulog na kaluluwa. Hindi pwede. Imposible ito. Isang pagkakataon lang. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Mabilis na umiling ang driver sa bata at malungkot itong tumalikod para lumapit sa ibang sasakyan. Doon lang natauhan si Hanan. "Sandali!" Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng pagkasindak. "Sundan mo ang batang yon!" Nagulat ang driver ngunit mabilis na sumunod. Agad na pinulot ni Hanan ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Marco," sabi niya, hirap na huminga. "May ipapahanap ako sa'yo. Isang batang babae. Nagbebenta ng sampagita sa gas station sa kanto ng Ayala at Buendia. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ang pangalan niya, kung saan siya nakatira, kung sino ang mga magulang niya. Lahat." Ilang minuto lamang, habang palihim na sinusundan ng kanyang driver ang papalayong bata, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Hanan. Isang litrato. Ang mukha ng batang babae, kuha mula sa dashcam ng sasakyan. Muli, kinilabutan si Hanan. Walang duda. Tumingin siya sa litrato ni Dalisay. Pagkatapos ay sa litrato ng bata sa kanyang telepono. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan sa kanyang harapan. Isang pag-asa, isang kabaliwang pag-asa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang bilyonaryo, si Hanan Montalban. Sanay siya sa mga datos, sa mga katotohanang kayang patunayan ng numero at ebidensya. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay higit pa sa isang simpleng pagkakahawig. Para itong isang multo mula sa nakaraan na nagkatawang tao para subukin ang kanyang katinuan. Ang puso niya, na matagal nang manhid at halos hindi na tumitibok para sa anumang emosyon, ay biglang kumabog ng napakabilis. Isang kabog ng takot, isang kabog ng pananabik. "Marco, nakikinig ka ba?" Muling sabi ni Hanan sa telepono. Ang boses niya ay nagbabalik na sa dati nitong lamig at awtoridad. Ngunit may bahagyang panginginig na hindi maitago. "Yes, sir. Narinig ko po. Ipapahanap ko po ang lahat tungkol sa bata." Sagot ni Marco mula sa kabilang linya. "Hindi sapat ang impormasyon, Marco. Hindi ako makapaghihintay ng ilang araw para sa report mo. Kailangan ko ng pruweba. Isang pruweba na hindi kayang pasinungalingan." Huminto sandali si Hanan. Nilunok ang sariling lalamunan na tila nanunuyo. Tumingin siyang muli sa labi, kung saan papaliko na sa isang maliit na eskinita ang batang babae, palayo sa kanila. "Sir, anong ibig ninyong sabihin?" Nag-aalangang tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Hanan. Ito na, ang desisyong maaaring muling bumasag sa kanya o tuluyang bumuo sa kanyang pagkatao. "Kumuha ka ng DNA sample." Utos niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. "Gumamit ka ng kahit anong paraan. Isang hibla ng buhok, isang baso na ininuman niya, kahit ano. Kailangan kong malaman ang katotohanan." Natahimik si Marco. Alam niyang ilegal at delikado ang pinapagawa ng kanyang amo, ngunit alam din niya ang bigat ng nakaraan nito. "Masusunod po, sir." Mahinang sagot nito. Ibinaba ni Hanan ang tawag. Nanatili siyang nakatitig sa direksyon kung saan nawala ang bata. Ang isipan niya ay isang nag-aalburutong dagat ng mga tanong at posibilidad. Paano? Bakit ngayon pa? Kung siya nga iyon, nasaan siya sa loob ng 7 taon? Sino ang nag-alaga sa kanya? Ang malamig at kalkuladong CEO ay pansamantalang naglaho. Sa loob ng mamahaling sasakyan, ang naroon na lamang ay isang ama na binigyan ng isang nakakasilaw na kislap ng pag-asa sa gitna ng mahabang panahon ng kadiliman. Pinagmasdan niya ang hawak na litrato sa kanyang telepono. Isang batang gusgusin, marahil ay gutom at pagod sa maghapon na paglalako. Ngunit sa likod ng dumi at hirap, nakikita niya ang dugo niya.
nakikita niya ang kaluluwa ni Dalisay. Sa isang iglap, ang 7 taon ng kadiliman ay nagkaroon ng isang munting sinag. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay liwanag ng pag-asa o apoy na tuluyang susunog sa lahat ng natitira sa kanya. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas ang unang bumati kay Luningning pagkagising niya. Isang pamilyar na amoy na nagsasabing umaga na at kailangan niyang tulungan ang kanyang Lola Gunita sa mga gawaing bahay bago siya lumuwas para magtinda ng sampagwita. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na banig na nagsisilbi nilang higaan. Sa isang sulok ng kanilang maliit na barong-barong, nakaupo ang kanyang lola, humihigop ng mainit na salabat habang inuubo ng marahan. "Lola, ako na po riyan," sabi ni Ning. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Kinuha niya ang isang basahan at pinunasan ang likod ng matanda. "Uminom na po ba kayo ng gamot?" Ngumiti si Gunita, isang ngiting nagtatago ng hirap at pagod, ngunit laging puno ng pagmamahal para sa kanyang nag-iisang apo. "Oo, apo, wag mo na akong alalahanin. Mas mabuti pang kumain ka na para lumakas ka sa paglalako mo." Simple lang ang buhay nila sa Baryo Silangan, ngunit para kay Ning, ito ay isang paraiso. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan, ang bawat tawa at kwento ng kanyang lola, ang bawat pisong kinikita niya mula sa sampagwita, lahat ay bumubuo sa kanyang buong mundo. Isang mundong payapa at puno ng pagmamahal. Isang mundong malapit ng mawasak. Katatapos lamang nilang kumain ng almusal, ng isang hindi pamilyar na ingay ang gumambala sa buong baryo. Ang ugong ng sunod-sunod na makina ng sasakyan. Nagkatinginan ang maglola. Sumilip si Ning sa maliit na siwang ng kanilang dingding na yari sa yero. Sa masikip na eskinita kung saan tanging mga tricycle at padyak lang ang karaniwang dumadaan, 3 nagniningning na itim na sasakyan ang huminto. Ang mga ito ay mas makintab pa sa bubog. Mas malaki pa sa tindahan ni Aling Nena. Naglabasan ang mga usisero't usiserang kapitbahay, nagbubulungan at nagtataka kung sino ang importanteng taong napadpad sa kanilang lugar. Bumukas ang pinto ng isa sa mga sasakyan. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana ang lumabas. Ang lalaking nakita ni Ning sa gasolinahan kahapon. Ang lalaking may pinakamalungkot na mga mata na nakita niya sa buong buhay niya. "Lola," kinakabahang bulong ni Ning. Siya po yung lalaki kahapon. Napahigpit ang kapit ni Gunita sa balikat ng kanyang apo. May takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang emosyong hindi maintindihan ni Ning. Ilang saglit pa, may kumatok na sa kanilang pinto. Dahan-dahang binuksan ni Gunita ang pinto. Habang si Ning ay nakatago sa likod ng kanyang saya, mahigpit ang kapit. Ang lalaki, si Hanan Montalban, ay yumuko ng bahagya para magkasya sa mababang hamba ng kanilang pinto. Ang amoy nito ay kakaiba. Isang amoy na hindi pamilyar kay Ning, malinis at parang bago. "Magandang umaga po," sabi ni Hanan. Ang boses ay magalang ngunit may bigat. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Gunita, kundi diretso kay Ning na sumisilip sa likod nito. "Maaari po ba tayong mag-usap?" Pinatuloy sila ni Gunita. Sa loob ng kanilang munting tahanan, ang presensya ni Hanan ay tila napakalaki, napakabanyaga. Umupo siya sa isang lumang silyang yari sa yantok na tila natatakot na baka ito ay masira. Walang paligoy-ligoy na nagsalita si Hanan. May inilabas siyang isang brown na envelope mula sa kanyang coat. "May dala po akong resulta ng isang pagsusuri," panimula niya. Inilapag ang envelope sa maliit na lamesa sa kanilang pagitan. Isang DNA test. Hindi naintindihan ni Ning ang salitang yon, ngunit nakita niya kung paano biglang namutla ang kanyang lola. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Nitong nakaraang 7 taon, pagpapatuloy ni Hanan, ang boses ay nagsisimula ng manginig. "May isang bahagi ng buhay ko na nawawala. Isang anak
na inakala kong wala na. Itinulak niya ang envelope palapit kay Guntao. "Ang batang ito," sabi ni Hanan, at ngayon ay tumingin na siya ng diretso sa mga mata ni Ning. "Ang batang inaalagaan ninyo, siya ang nawawala kong anak." Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ning ay tuliro. "Anak? Siya? Ng mayaman na lalaking ito? Paano nangyari iyon? Ang tanging pamilya niya ay ang kanyang lola Gunita." "Hindi, hindi po totoo yan," nanginginig na sabi ni Gunita. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng ibang kwento. May luha na nagsisimulang mamuo sa mga ito. Isang luha ng takot at ng isang napakatagal ng itinatagong pighati. Binuksan ni Hanan ang envelope at inilabas ang isang papel na puno ng mga numero at salita. Itinuro niya ang huling linya. 70.79% match. Siya po si Luningning Montalban, ang isa sa aking triplets. Sa sandaling iyon, gumuho ang munting paraiso ni Ning. Lahat ng kanyang alam, lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang naglaho. Dinala siya sa sasakyan na hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang tanging naririnig niya ay ang hagulgol ng kanyang lola at ang paulit-ulit na pagsabi ni Hanan na para ito sa ikabubuti niya. Ang biyahe patungo sa Hacienda de Aluna ay parang isang panaginip. Ang lambot ng upuan, ang lamig ng aircon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan, lahat ay bago at nakakapanibago. Pagdating nila sa isang dambuhalang mansyon na mas malaki pa sa simbahan ng kanilang baryo, sinalubong sila ng mga katulong na nakaputing uniforme. Dinala siya sa isang sala na napakalawak kung saan nakatayo ang dalawang batang babae na kaedad niya. Maganda ang mga ito, nakasuot ng magagarang bestida at kamukhang kamukha niya. "Sinagtala, Alunsina," tawag ni Hanan. "Siya'y si Luningning, ang kapatid ninyo." Hindi ngumiti ang dalawang bata. Sa halip, tiningnan nila si Ning mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkasuklam. Para siyang isang maruming bagay na napadpad sa kanilang malinis na palasyo. Tumalikod si Alunsina at bumulong sa kapatid nito, ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Ning. "Hindi siya bagay dito. Amoy mahirap." Ang mga salitang iyon, mas masakit pa sa anumang sampal. Ang unang sumalubong kay Luningning sa kanyang bagong tahanan. Sa loob ng isang linggo, sinubukan ni Hanan Montalban na pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng kanyang basag na pamilya. Ibinuhos niya ang lahat ng atensyon na ipinagkait niya sa mga anak sa loob ng 7 taon. Ngunit natuklasan niyang ang pagbuo ng isang tahanan ay mas mahirap pa sa pagpapatakbo ng ₱1 bilyong korporasyon. Ang mga lamat na nilikha ng panahon at trahedya ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Isang hapon, ipinatawag niya ang 3 bata sa sala. May dala siyang mga kahon ng regalo, isang desperadong pagtatangka na bilhin ang kanilang pagtanggap. "Para sa inyo?" sabi niya. Sinisikap na pag-anahin ang isang ngamong ngiti sa kanyang mga labi. Ang unang nagbukas ay si Luningning, isang simpleng music box na may umiikot na balerina ang laman nito. Nang buksan niya ito, isang malambing na himig ang umalingaw-ngaw. Namangha si Ning. Ito ang pinakamagandang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. "Salamat po," bulong niya. Ang mga matay nagniningning na tila mas maliwanag pa sa mga diamante sa chandelier sa itaas nila. Sunod na nagbukas, sina Sinagtala at Alunsina. Ang pinakabagong modelo ng tablet at cellphone. Tiningnan lang nila ito nang walang kabuhay-buhay. "Thanks." Walang ganang sabi ni Sinagtala. Inilapag ang tablet sa mesa na parang isa lamang itong lumang libro. "I already have one like this, but in a different color." Komento naman ni Alunsina. Hindi man lang inaalis ang tingin sa pag-scroll sa kanyang lumang telepono. Ang kaibahan sa reaksyon ng mga bata ay isang sampal sa mukha ni Hanan, ang kagalakan sa mga mata ni Luningning at ang pagkawalang bahala sa mga mata ng dalawa niyang prinsesa.
ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng agwat na namamagitan sa kanila. Ang agwat na yon ay mas lalong lumaki ng gabing iyon sa hapagkainan. Ang hapunan sa Hacienda de Aluna ay laging formal at tahimik. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Luningning, na sanay kumain gamit ang kamay sa isang maliit na dulang, ay nalilito sa dami ng kubyertos na nakahilera sa kanyang tabi. Isang kutsara, isang tinidor, isa pang mas maliit na tinidor, isang kutsilyo. Alin ang una niyang gagamitin? Sinubukan niyang gayahin ang kilos ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa panginginig ng kanyang kamay, aksidente niyang nahulog ang tinidor sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lakas ng isang putok ng baril. Namula si Ning sa hiya. Yumuko siya para pulutin ito, ngunit inunahan siya ng isang katulong. "Pasensya na po," mahinang sabi niya, hindi makatingin kanino man. "It's fine," mabilis na sabi ni Hanan. Ngunit hindi pa siya tapos. Isang malamig na boses ang bumasag sa tensyon. "Hindi ka ba tinuruan sa inyo kung paano gumamit ng kubyertos?" Tanong ni Alonsina, hindi nakatingin kay Ning, kundi sa kanyang perpektong manicure. "O baka naman sa bundok, kamay lang talaga ang ginagamit ninyo para kumain?" "Alonsina!" Saway ni Hanan. Ang boses ay may diin. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Luningning na parang mga bubog. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya, tinitigan ang kanyang pagkain, at sinubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang masarap na pagkain sa kanyang harapan ay biglang nawalan ng lasa. Natapos ang hapunan na walang nangahas na magsalita pa, isa-isang umalis sa mesa ang mga bata. Naiwan si Hanan, napapaligiran ng karangyaan ng kanyang mansyon, ngunit pakiramdam niya ay siya na ang pinaka-nag-iisang tao sa buong mundo. Isang pakiramdam ng kabiguan ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano ayusin ang pinsalang ito. Ilang oras ang lumipas, natagpuan niya si Luningning sa balkonahe ng kwarto nito, nakaupo sa sahig at tahimik na umiiyak, habang yakap-yakap ang bago nitong music box. Ang liwanag ng buwan, ang tanging nagbibigay ilaw sa kanyang mumunting mukha. Lumapit si Hanan at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang marinig ng bata ang kanyang presensya. "Bakit po sila galit sa akin?" Tanong ni Ning sa gitna ng kanyang mga hikbi. "May ginawa po ba akong masama?" Ang tanong na yon ay sumaksak sa puso ni Hanan. Ang batang ito, na biktima ng isang karumaldumal na krimen, ay sinisisi ngayon ang sarili. Naramdaman ni Hanan ang pamilyar na bigat ng pagkakasala. Kasalanan niya ito. Kung naging mas mabuti lang siyang ama, kung hindi niya hinayaang lumaki ang dalawa niyang anak na may puwang sa kanilang mga puso, marahil ay hindi sila ganito. "Wala kang kasalanan, anak," sabi niya. Ang boses ay malumanay. Ako ang may kasalanan." Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salitang iyon. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, isang matinding determinasyon ang umusbong sa kanyang pagkatao. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kaya niyang bigyan ng hustisya ang hinaharap. Hindi niya hahayaang may manakit pa sa batang ito. Upang magawa iyon, kailangan niyang harapin ang multo ng nakalipas. Kailangan niyang malaman kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito. Hating gabi na. Matapos siguraduhing tulog na si Luningning, pumasok si Hanan sa kanyang pribadong pag-aaral. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag na nagmumula sa kanyang lamesa. Umupo siya at kinuha ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero. "I need a private investigator," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Ang pinakamagaling." "Ano po ang maipaglilingkod ko, Mr. Montalban?" Huminga ng malalim si Hanan. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang doktor mula sa Pag-asa Medical Center. Ang doktor na nagpaanak sa asawa ko 7 taon na ang nakalipas." Ibinigay niya ang pangalan at lahat ng detalye na naaalala niya.
Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Ito na ang simula. Ang simula ng paghahanap niya sa katotohanan. Hindi pa nagiinit ang kanyang kinauupuan nang muling tumunog ang kanyang telepono. Ang investigator. Ang bilis mo naman, sabi ni Hanan. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay seryoso. Sir, may problema. Ang doktor na hinahanap ninyo, 7 taon nang patay. Opisyal na ulat. Car accident. Pero kahina-hinala ang mga detalye. Ang mga salitang 7 taon nang patay ay umaling-awngaw sa loob ng study room ni Hanan na parang isang malamig na panggising. Isinara niya ang folder ng police report na ipinadala sa kanya ng investigador. Car accident. Isang salitang napakadaling isulat sa papel para pagtakpan ang isang mas madilim na katotohanan. Kahina-hinala, sabi niya sa sarili, habang tinititigan ang mga litrato ng wasak na sasakyan ng doktor. Masyadong malinis, masyadong planado, walang skid marks. Ang lokasyon, isang liblib na daan na bihirang gamitin. Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang pagpapatahimik. Isang matinding galit ang nagsimulang kumulo sa kanyang kalooban. Kung sino man ang nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak, sinigurado nitong walang maiiwang bakas. Ang nag-iisang tao na maaaring magbigay liwanag sa lahat ay matagal nang isinara ang bibig sa ilalim ng lupa. Para siyang nasa isang madilim na kwarto, kinakapa ang daan palabas, ngunit ang bawat pinto na kanyang sinusubukan ay nakakandado. Isang pakiramdam ng kawalang pag-asa ang nagsimulang dumaloy sa kanyang ugat. Paano niya malalaman ang katotohanan kung ang lahat ng testigo ay nawawala na? Muling tumunog ang kanyang telepono. Ang investigador ulit. Mr. Montalban, may nahanap pa akong isa, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Hindi man direktang konektado, pero baka makatulong. Napaayos ng upo si Hanan. Ano yon? Nang tingnan ko ang mga employment records ng Pag-asa Medical Center noong panahong iyon, may isang nurse na biglang nag-resign 1 linggo lang matapos ang insidente. Head nurse siya ng maternity ward, walang malinaw na dahilan, basta na lang siyang umalis. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay. Anong pangalan niya? Tanong ni Hanan. Gunita Sandoval po. Ang pangalan ay tumama kay Hanan na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa. Gunita Sandoval. Ang matandang babae na nag-alaga kay Luningning sa loob ng 7 taon. Ang lola niya. Hindi. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nagkaroon ng koneksyon sa kanyang isipan. Ang head nurse na biglang nag-resign. Ang pag-aalaga niya sa isang batang bigla na lang iniwan sa kung saan. Ang takot sa mga mata nito noong una silang magkaharap. Alam niya. May alam si Gunita Sandoval na hindi niya sinasabi. Bago pa man siya makapag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pasok, sabi niya. Pumasok si Sidapa Arevalo, ang kanyang matalik na kaibigan at pinakamalaking business partner. May dalang isang bote ng mamahaling alak. Si Sidapa ay laging may karisma, isang nangiting laging nakapaskil sa kanyang mga labi na kayang makuha ang tiwala ng kahit sino. Hanan, my friend, bati nito. Ang boses ay masigila. Nabalitaan ko ang magandang balita. You found her. Nakita mo na ang nawawala mong anghel. We should celebrate. Tumayo si Hanan at sinalubong ang yakap ng kaibigan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang yakap ni Sidapa ay parang may lason. Ang kanyang mga ngiti ay tila isang maskara. Salamat, Sidapa, it's overwhelming, sagot ni Hanan. Pinipilit na maging normal ang kanyang kilos. Naupo sila at nagsalin ng alak si Sidapa sa 2 kopita. I can only imagine, sabi nito, iniabot ang 1 kopita kay Hanan. After all these years, it's a miracle. Pero teka,
Nasaan ba siya lumaki? Sino ang nag-alaga sa kanya? Ang mga tanong ay simple lang, mga tanong na inaasahan mula sa isang nag-aalalang kaibigan. Ngunit para kay Hanan, na ngayon ay may bagong impormasyong hawak, ang bawat salita ni Sidapa ay may doble karang kahulugan. Para siyang sinusubok, sinusukat kung hanggang saan na ang kanyang nalalaman. Sa isang matandang babae sa Baryo Silangan, maikling sagot ni Hanan, pinagmamasdan ang reaksyon ni Sidapa. Walang nagbago sa mukha ni Sidapa. Ngumiti lang ito. Kawawa naman. But what's important is, she's home now. The past is in the past. Ang mahalaga ay ang ngayon. Diba? Itinaas niya ang kanyang kopita. To new beginnings. Itinaas din ni Hanan ang kanyang kopita. Ngunit habang nagbabanggaan ang kanilang mga baso, ang tanging nakikita niya ay isang anino sa likod ng mga mata ng kanyang kaibigan. Isang aninong hindi niya napansin noon. Matapos ang ilang kwentuhan tungkol sa negosyo, nagpaalam na rin si Sidapa. Habang palabas ito ng pinto, lumingon ito. By the way, Hanan, sabi nito, kung may kailangan ka para matulungan kang alamin kung ano talaga ang nangyari noon, just let me know. Anything for you, my friend. Ang alok ay parang isang kamay na nag-aalok ng tulong. Ngunit para kay Hanan, ito ay isang babala. Isang babala na huwag nang maghalongkat pa. Nang tuluyan nang makaalis si Sidapa, naiwan si Hanan na nakatayo, hawak ang kopita ng alak. Hindi niya ito ininom. Sa halip, lumakad siya patungo sa bintana at ibinuhos ang laman nito sa mga halaman sa ibaba. Ang misteryo ay lalong lumalalim at ang pinaghihinalaan niya ay ang taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ng nag-iisang taong nakakaalam nito. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nagabala pang magtawag ng driver. Saan po ang punta ninyo, sir? Tanong ng isang security guard habang papalabas siya ng garahe. Sumagot si Hanan. Ang boses ay malamig at matigas na parang yelo. Pumunta tayo sa Baryo Silangan. Kailangan kong makausap ang matanda. Ang dilim sa Baryo Silangan ay ibang-iba sa dilim ng lungsod ng Maharlika. Dito, ang dilim ay mas makapal, pinapalala ng mahihinang ilaw mula sa mga poste at ng amoy ng basang lupa at nag-aagnas na basura. Sa gitna ng eskinita, ang marangyang sasakyan ni Hanan ay tila isang alien na napadpad sa ibang mundo. Bumaba siya ng sasakyan at huminga ng malalim. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan sa likod ng sira-sirang pinto ng barong-barong sa kanyang harapan. Kumatok siya, hindi masyadong malakas, ngunit sapat na para marinig sa loob. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Gunita. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng gulat at takot nang makita si Hanan. Mr. Montalban, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Gabi na po. Bakit po kayo naparito? Kailangan nating mag-usap, Gunita, sabi ni Hanan. Ang tono ay hindi nag-uutos, kundi nagmamakaawa. Tungkol sa nakaraan, walang imik na pinapasok ni Gunita si Hanan sa kanyang munting tahanan. Ang lugar ay masikip, ngunit malinis. Umupo si Hanan sa silyang yantok kung saan siya unang umupo. Habang si Gunita ay nanatiling nakatayo, ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit na para bang doon kumukuha ng lakas. Gunita Sandoval, panimula ni Hanan, dahan-dahan binibigkas ang bawat salita. Head nurse ng maternity ward sa Pag-asa Medical Center, biglang nag-resign isang linggo matapos manganak ang asawa ko. Nakita ni Hanan kung paano nawalan ng kulay ang mukha ng matanda. Ang bawat salita niya ay tila isang suntok na tumatama dito. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, tanggi ni Gunita, ngunit umiiwas siya ng tingin. Alam mo, Gunita, giit ni Hanan, tumatayo na rin. Alam mo kung bakit namatay ang asawa ko. Alam mo kung bakit nawala ang anak ko.
At sa loob ng 7 taon, itinago mo ang katotohanan. Bakit? Pera ba? May nagbayad ba sa'yo para manahimik? Ang galit sa boses niya ay nagsisimula ng umakyat. Umiling-iling si Gunita. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala kayong alam. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sigaw ni Hanan. Ang kontrol niya sa sarili ay unti-unti nang nawawala. Sabihin mo sa akin kung bakit ang nag-iisang tao na maaaring magsalita, ang doktor na nagpaanak kay Dalisay, ay namatay sa isang pekeng car accident. Sabihin mo sa akin kung bakit ikaw, ang head nurse, ay bigla na lang naglaho na parang bula at napunta dito kasama ang apo. Ang anak ko. Hindi na napigilan ni Gunita. Napahagulgol siya. Isang tunog ng pighating matagal nang kinikimkim. Napaluhod siya sa sahig na yari sa kawayan. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sabi. Lumuhod din si Hanan sa harap niya. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Ang katotohanan, Gunita, iyon lang ang kailangan ko. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, itinaas ni Gunita ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy sa isang sulok. Buksan mo! Buksan mo yan! Nag-aalangang lumapit si Hanan sa baul. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang damit, may isang maliit na album ng litrato. Kinuha niya ito at binuklat. Ang mga litrato ay luma na. Kupas na ang kulay. Mga litrato ng isang batang babae habang lumalaki. Isang pamilyar na batang babae. Si Dalisay, ang kanyang asawa. At sa bawat litrato, kasama ni Dalisay ang isang mas batang bersyon ni Gunita. Nakangiti, masaya. Sa huling pahina, may isang litrato ng isang babaeng buntis, si Dalisay, habang masayang nakahawak sa kamay ni Gunita. Sa likod nito may nakasulat, Inay, malapit mo nang makita ang iyong mga apo. Inay. Binitawan ni Hanan ang album na para siyang napaso. Tumingin siya kay Gunita na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi lang ako ang yaya niya noong bata siya. Nanginginig na sabi ni Gunita. Ako ang ina ni Dalisay. Ang revelasyon ay isang malakas na sampal kay Hanan. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng pinagbintangan niya, ay ang biyenan niya pala. Ang lola ng kanyang mga anak. Bakit hindi mo sinabi? Hirap na tanong ni Hanan. Dahil sa takot, Hanan. Dahil sa takot. Humihikbing sabi ni Gunita. At doon, sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang isipan ni Hanan ay dinala pabalik sa gabing iyon sa ospital. Ngunit ngayon, nakikita niya ito sa pananaw ni Gunita. Nakita niya ang isang masayang lola na sabik na naghihintay sa kanyang mga apo. Nakita niya ang pagdating ni Sidapa Arevalo na nagkunwaring bumibisita lamang. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Ikinuwento ni Gunita kung paano niya nakita si Sidapa na kausap ang doktor, may ibinibigay na isang sobre. Ikinuwento niya kung paano, matapos isilang ang 3 sanggol, biglang nagkaroon ng komplikasyon si Dalisay. Ikinuwento niya kung paano siya tinutukan ng patalim ni Sidapa sa isang utility closet at binalaan na manahimik kung ayaw niyang madamay ang buong pamilya niya. Nakita ko sa mga mata niya, Hanan, sabi ni Gunita, ang boses ay basag. Nakita ko ang demonyo sa loob niya habang sinasabi niyang kung hindi siya mapupunta sa akin, hindi siya mapupunta kanino man. Narinig ni Hanan kung paano itinurok ng doktor ang isang hindi malamang gamot sa IV drip ni Dalisay. Narinig niya ang huling hininga ng kanyang asawa at narinig niya ang utos ni Sidapa na kunin ng isa sa mga sanggol, ang panganay, at iwan sa isang simbahan para palabasing ito ay ninakaw. Hindi ko kaya. Pagpapatuloy ni Gunita, hindi ko kayang iwan ang dugo ng aking dugo. Kaya sinundan ko ang taong nag-iwan sa kanya. Kinuha ko siya at dinala sa malayo. Nagtago ako.
Nagpakalayo-layo ako para protektahan siya, para protektahan ang nag-iisang buhay na alaala ng aking anak. Ang kwento ay tapos na. Ang tanging naririnig na lang sa silid ay ang hagulgol ni Gunita at ang malalakas na paghinga ni Hanan. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumabog sa loob ni Hanan. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong itinuring niyang kapatid. Siya ang pumatay sa kanyang asawa. Siya ang nagnakaw sa kanyang anak. Siya ang sumira sa kanyang buhay. Tumayo si Hanan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na namumumuti na ang mga ito. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong-purong galit. Hinawakan ni Gunita ang kanyang kamay. Ang demonyong pumatay sa anak ko ay ang taong araw-araw mong kinakamayan. Hanan, ang kaibigan mo, si Sidapa. Ang biyahe pabalik sa Hacienda de Aluna ay isang blangkong espasyo sa isipan ni Hanan. Hindi niya matandaan ang mga daanang nilikuan o ang mga ilaw trapikong hinintuan. Ang tanging laman ng kanyang diwa ay ang paulit-ulit na imahe ng nakangiting mukha ni Sidapa at ang nakakakilabot na mga salitang binitiwan ni Gunita. Ang kaibigan mo, ang demonyo. Pagdating niya sa kanyang mansyon, hindi siya dumiretso sa kanyang silid tulugan. Sa halip, pumasok siya sa kanyang madilim na opisina. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana na nagbibigay ng anino sa mga mamahaling kasangkapan sa loob. Umupo siya sa kanyang upuan at tinitigan ng isang partikular na litrato sa kanyang mesa. Isang litratong kuha 5 taon na ang nakalipas sa isang business trip sa Japan. Magkaakbay sila ni Sidapa, nakangiti sa harap ng Mount Fuji. Sa panahong yon, ang ngiting iyon ay simbolo ng kanilang pagkakaibigan at tagumpay. Ngayon, isa na itong maskara ng isang mamamatay tao, isang nag-aalab na puot, ang kumalat sa buong sistema ni Hanan. Isang pagnanais na sugurin si Sidapa. Saktan ito, ipaalam dito na alam na niya ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Si Sidapa ay hindi isang ordinaryong kalaban. Siya ay isang ahas, tuso, mapanlinlang at mapanganib. Isang maling galaw lang at siya naman ang maaring matuklaw. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang magpanggap na walang nagbago. Kinabukasan, pumasok si Hanan sa Montalban Tower na tila walang nangyari. Ang kanyang mukha ay ang dati pa ring walang emosyon. Ang kanyang mga kilos ay kalkulado. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho, bumubuo ng isang plano. "Good morning, Hanan!" Bati ni Sidapa nang magkasalubong sila sa hallway patungo sa kani-kanilang opisina. "Mukhang maganda ang gising mo." Ngumiti si Hanan, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "You know me, Sidapa. Always ready for business." "That's my man." Tumawang sabi ni Sidapa. Tinapik ang kanyang balikat bago pumasok sa sarili nitong opisina. Ang pagtapik na yon ay nagpadala ng kuryente ng pagkasuklam sa buong katawan ni Hanan. Kinuyom niya ang kanyang kamao sa loob ng kanyang bulsa para pigilan ang pagnanais na suntukin ang pagmumukha nito. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Sumandal siya rito at huminga ng malalim. Ang pagpapanggap na ito ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Habang abala si Hanan sa pagpaplano ng kanyang paghihiganti, sa kabilang opisina, si Sidapa ay nakaupo rin sa kanyang mesa. Ngunit hindi siya nakatingin sa mga papeles ng negosyo. Nakatingin siya sa isang maliit na monitor na konektado sa isang hidden camera sa labas ng barong-barong ni Gunita. Nakita niya ang pagdating ni Hanan kagabi. Nakita niya kung gaano ito katagal na natili sa loob. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sidapa. Alam na niya. Ang 7 taon ng katahimikan ay tapos na.
Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang impormante sa loob ng kumpanya ni Hanan. Anong ginagawa niya ngayon? Tanong ni Sidapa. Nakalak lang po sa opisina niya, sir. Pero kanina, may tinawagan siyang law firm. Yung pinakamagaling sa corporate litigation. Sagot ng impormante. I see, sabi ni Sidapa. Ang ngiti ay lalong lumawak. Predictable. Ibinalik niya ang tingin sa litrato ni Dalisay na nasa kanyang wallet. Sinabi ko naman sa'yo, Dalisay, bulong niya sa litrato. Kung hindi ka naging akin, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. At ngayon, uumpisahan ko na sa pinakamahalaga niyang yaman. Gumawa siya ng isang tawag. Hello, Mr. Tanaka. Si Dapa Arevalo here. About the joint venture with Montalban Corporation, I think I have a better offer for you. An exclusive one. Samamantala, sinubukan ni Hanan na maging isang ama sa kanyang mga anak pag-uwi niya. Dinalhan niya sila ng pagkain, kinumusta ang kanilang araw, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang lugar. Napansin ito ni Luningning. Habang naglalaro siya ng kanyang music box, lumapit siya sa kanyang ama na tahimik na nakatingin sa malayo. May problema po ba, Papa? Tanong niya. Napalingon si Hanan, nagulat sa salitang Papa. Ito ang unang beses na tinawag siya ni Ning sa ganoong paraan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang tunay ng ngiti. Wala anak, may iniisip lang si Papa. Ang simpleng tanong na yon, mula kay Ning, ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Para sa mga anak niya. Para sa hustisya ni Dalisay. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak nang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang CFO. Sir, may masamang balita, sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang Tanaka Group bigla na lang nag-back out sa San Isidro Project. At ang masama pa, nalaman naming lumipat sila sa Arevalo Holdings. Nabitawan ni Hanan ang telepono, ang San Isidro Project. Ang pinakamalaking proyekto ng Montalban Corporation sa taong ito. Isang pagkalugi ng daan-daang milyong piso. Naintindihan niya agad. Hindi ito isang simpleng business move. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ang unang bala ay pinakawalan na. At alam ni Hanan na ito ay simula pa lamang ng isang madugong labanan. Ang pag-atras ng Tanaka Group ay isang malaking dagok para sa Montalban Corporation. Ngunit para kay Hanan, ito ay higit pa sa pagkalugi ng pera. Ito ay isang personal na atake, isang malinaw na mensahe mula kay Sidapa. Alam kong alam mo na, at hindi ako natatakot sa'yo. Naging abala si Hanan sa sumunod na mga araw. Sinisikap na ayusin ang pinsalang idinulot ng pagtatraidor ni Sidapa. Walang katapusang mga pulong, tawag sa telepono, at pag-aaral ng mga dokumento. Sa kanyang pagiging abala, hindi niya namalayan na ang kanyang pagiging ama ay muli na namang napapabayaan. Upang makabawi, nangako siya sa kanyang 3 anak na ipapasyal niya sila sa mall sa darating na Sabado. Ito ang unang pagkakataon na lalabas silang 4 bilang isang pamilya. Isang ideya na parehong nakakakaba at nakakasabik para sa kanilang lahat. Dumating ang Sabado. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang kanyang 2 kapatid na nakangiti sa kanya. Para bang ang 4 na sulok ng mansyon ay may mahika na nagpapalayo sa kanilang mga loob. At ang paglabas dito ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong magsimulang muli. Sa mall, si Alonsina, na dati suplada, ang siyang pumili ng damit para kay Ning. This one will look good on you. Sabi nito, iniaabot ang isang simpleng dilaw na bestida. Yellow brings out the color of your eyes. Si Sinagtala naman, na laging tahimik, ang siyang unang humawak sa kamay ni Ning nang tatawid sila sa isang mataong bahagi ng mall. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Ning, ito ay isang malaking hakbang. Naramdaman ni Ning ang isang kakaibang saya. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman niyang kabilang siya. Naramdaman niyang mayroon siyang mga kapatid. Habang kumakain sila ng ice cream, nagtatawanan dahil sa tsokolating dumungis sa kanilang mga mukha, isang bahagi ng puso ni Ning na matagal ng blangko ay unti-unting napupunan. Ito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Isang pakiramdam na mas matamis pa sa kinakain niyang ice cream. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay biglang naputol. What a lovely sight! The three Montalban princesses finally complete. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Luningning mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakangiti sa kanila. Ang tito si Dapa nila, gaya ng pakilala ng kanyang papa noon. Ngunit ang nangiti nito ngayon ay hindi katulad ng dati. May kakaibang lamig sa mga mata nito na nagbigay sa kanya ng kaba. Tito si Dapa, Bati, Nina Alonsina at Sinagtala. Halatang sanay na sa presensya nito. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Sidapa. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Luningning. Lumuhod ito. Para magpantay sila, ang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ikaw pala si Luningning, sabi nito. Ang boses ay malumanay, ngunit may nakatagong pahiwatig. Napakaganda mo. Katulad ng iyong ina. Sa pagbanggit ng kanyang ina, isang kirot ang naramdaman ni Ning. Sayang, pagpapatuloy ni Sidapa at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha na para bang may ibubulong. Sayang at maaga, siyang kinuha sa atin. Ang hininga ni Sidapa ay malamig sa kanyang pisngi. Ang mga salita ay tila inosente. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, ang kislap sa mga mata nito, ay nagpadala ng takot sa buong katawan ni Luningning. Para siyang isang munting ibon na tinititigan ng isang ahas. Mabilis siyang umatras at nagtago sa likod ni Sinagtala. Napansin ni Sidapa ang kanyang takot. Tumayo ito at muling ngumiti. Isang nangiting mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Sige na mga bata, enjoy your day. Pakisabi sa papa ninyo, binabati ko siya. Tumalikod ito at naglakad palayo na parang walang nangyari. Ang masayang atmosphere ay biglang naglaho. Nawalan na ng ganang kumain ng ice cream si Ning. Ang tanging gusto niya ay umuwi na. Pagdating nila sa hasyenda, tumakbo si Ning papasok at hinanap ang kanyang ama. Nakita niya ito sa study room, kausap sa telepono. Ang mukha ay seryoso. Hindi na siya naghintay. Papa! Sigaw niya, umiiyak na. Nag-aalalang ibinaba ni Hanan ang telepono at sinalubong ang anak. Anong nangyari, Ning? Bakit ka umiiyak? Ikinuwento ni Ning ang lahat. Ang pagpapakita ni Sidapa. Ang mga sinabi nito. Ang takot na naramdaman niya. Habang nagsasalita si Ning, nakita ni Hanan ang unti-unting pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang nakakuyom na galit na may halong takot. Niyakap siya ni Hanan ng mahigpit. Huwag kang mag-alala anak. Hindi ka niya sasaktan. I promise. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang yon, alam niyang isa yung kasinungalingan. Pinuntahan siya ni Sidapa sa kanyang teritoryo, ang opisina. Ngayon, pinuntahan din nito ang kanyang kahinaan, ang kanyang mga anak. Ipinapakita ni Sidapa na kaya niyang abutin ng kahit sino, kahit saan. Naramdaman ni Hanan na para siyang nasa isang hawla. Ang bawat galaw niya ay binabantayan. Kung lalaban siya, maaaring madamay ang kanyang mga anak. Kung hindi siya lalaban, hahayaan niyang makalaya ang demonyong pumatay sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kawalan ng pag-asa. All is lost. Para siyang natalo na sa isang digmaang hindi pa man niya nasisimulan. Inakay niya si Ning papunta sa kama nito. Ngunit nang maiwan siyang mag-isa sa hallway, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero.
Binuksan niya ito. Isang litrato. Kuha mula sa malayo. Isang litrato ni Luningning sa mall kanina habang masayang kumakain ng ice cream at sa ilalim ng litrato may isang maikling mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mag-ingat ka sa mga kayamanan mo. Hindi na napigilan ni Hanan ang kanyang sarili. Sa isang sigaw ng galit at kabiguan, ibinato niya ang telepono sa pader. Nabiyak ito sa maraming piraso, katulad ng kanyang pag-asang unti-unti nang nadudurog. Ang tunog ng nabasag na telepono ay umalingaungaw sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Narinig ito ni na Sinagtala at Alonsina mula sa kanilang mga silid. Nagkatinginan sila, parehong may pag-aalala sa kanilang mga mukha at sabay na lumabas. Naabutan nila ang kanilang ama, si Hanan Montalban, ang haligi ng kanilang pamilya, ang taong kinikilala nilang pinakamakapangyarihan na nakasandal sa pader. Ang mga balikat ay nanginginig. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa kwarto ni Luningning, narinig din niya ang kalabog. Narinig niya ang pigil na sigaw ng kanyang ama. Ang takot na naramdaman niya kanina sa mall ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama itong kakaibang damdamin. Isang pagnanais na protektahan ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa kahirapan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya ang kanyang dalawang kapatid na nakatayo. Hindi alam ang gagawin. Nakita niya ang kanyang ama na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng kahinaan sa kanilang harapan. Si Alonsina, ang pinakamatapang at prangka sa kanilang tatlo, ang unang lumapit. Dati, ang tanging nakikita niya kay Hanan ay isang abalang ama, isang bangko na nagbibigay ng lahat ng kanyang material na pangangailangan. Ngunit ngayon, nakikita niya ang isang taong nasasaktan. Papa? Mahinang tawag niya. Isang salitang bihirang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang itinaas ni Hanan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang emosyong pinaghalong galit at kawalan ng pag-asa. Pumasok na kayo sa mga kwarto ninyo. Utos niya, ang boses ay pagod. Ligtas kayo dito. Ngunit walang sumunod sa kanya. Sa halip lumapit din si Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-unawang higit pa sa kanyang edad. At sa huli, lumapit si Luningning, ang pinakabago ngunit tila pinakamatatag sa kanilang tatlo sa sandaling iyon. Hindi po kami natatakot, Papa, sabi ni Luningning. Ang boses ay maliit ngunit buo. Hinawakan niya ang isang kamay ng kanyang ama. Nagulat si Hanan. Tumingin siya sa kanyang tatlong anak na nakapalibot sa kanya. Tatlong magkakaibang mukha, ngunit may iisang determinasyon sa kanilang mga mata. Hindi niyo naiintindihan, sabi ni Hanan, umiling-iling. Mapanganib ang taong yon. Kaya niyang ano, Papa? Putol ni Alonsina. Sa unang pagkakataon, nawala ang pagkainip sa kanyang boses. Kaya kanyang takutin? Kaya niya tayong takutin? Hahayaan mo ba siyang manalo? Ang mga salita ni Alonsina ay tumama kay Hanan. Oo, natatakot siya. Natatakot siyang baka may mangyaring masama sa kanyang mga anak. Katulad ng nangyari kay Dalisay. Ang takot na yon ang nagiging dahilan ng kanyang pagkaparalisa. Hinawakan ni Sinagtala ang isa pa niyang kamay. Hindi mo kailangang gawin to mag-isa pa. Nandito kami. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Ang pader ng yelo na matagal nang bumabalot sa puso ni Hanan ay nagsimulang matunaw. Ang bigat na pasan-pasan niya ay tila gumaan dahil may mga kamay nang tumutulong sa kanya sa pagbuhat. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, na dating nagiging dahilan ng kanyang takot, ay siya na ngayong pinagkukunan niya ng lakas. Tumayo siya ng tuwid, mas matangkad, mas matatag. Tiningnan niya ang kanyang tatlong bituin, ang kanyang tatlong dahilan para lumaban.
tama kayo. Sabi niya, ang boses ay hindi na nanginginig. Hindi tayo matatakot at hindi tayo magpapatalo. Ang gabing iyon ay naging isang turning point para sa pamilya Montalban. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ang pagkakawatak-watak ay napalitan ng pagkakaisa. Kinabukasan, isang bagong Hanan Montalban ang pumasok sa kanyang opisina. Hindi na siya nag-iisa. Sa likod ng kanyang isipan ay ang mga mukha ng kanyang 3 anak. Ang una niyang ginawa ay hindi tawagan ang kanyang mga abogado. Sa halip, tinawagan niya si Gunita. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Sabi niya sa telepono. Kailangan ko kayong tumestigo. Alam kong mapanganib, pero ito lang ang paraan para mabigyan natin ng hustisya si Dalisay. Narinig niya ang takot sa paghinga ni Gunita sa kabilang linya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang matatag na boses ang sumagot. Para sa anak ko at sa mga apo ko, gagawin ko ang lahat. Nakuha na ni Hanan ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang testimonya ng isang eyewitness. Ngayon, kailangan na lang niya ng tamang lugar at panahon para isagawa ang kanyang huling pag-atake. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Marco, gusto kong mag-organisa ka ng isang malaking event, ang ika-30 anibersaryo ng Montalban Corporation. Imbitahan mo ang lahat ng pinakamalalaking pangalan sa negosyo at media. Masusunod po, sir, sagot ni Marco. At Marco, dagdag ni Hanan, ang boses ay may diin. Siguraduhin mong darating si Sidapa. Ipadala mo sa kanya ang isang special invitation. Sabihin mo, siya ang ating guest of honor. Magkakaroon tayo ng isang espesyal na presentasyon para sa kanya. Habang ibinababa niya ang telepono, napatingin si Hanan sa kalendaryo. Kinulayan niya ng pula ang petsa ng anibersaryo. Ang araw na yon ay hindi lang magiging isang selebrasyon. Ito ang magiging araw ng paghuhukom. Ang Grand Ballroom ng Maharlika Hotel ay puno ng glitz and glamour. Ang mga chandelier ay nagniningning na parang mga bituin. Ang mga mesa ay napapalibutan ng mga bulaklak. At ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mahinang jazz music. Ito ang ika-300 anibersaryo ng Montalban Corporation, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Sidapa Arevalo. Suot ang isang mamahaling tuksido, hawak ang isang kopita ng champagne. Siya ang larawan ng tagumpay at kapangyarihan. Bawat taong kanyang madaanan ay binabati siya, kinakamayan, pinupuri sa kanyang mga tagumpay. Siya ang guest of honor at ninanamnam niya ang bawat sandali nito. Para sa kanya, ito ang kanyang gabi ng tagumpay. Isang patunay na kahit anong gawin ni Hanan, siya pa rin ang mananalo sa huli. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Hanan Montalban. Sa tabi niya ay ang kanyang 3 anak. Lahat ay nakasuot ng magagandang bestida, mga munting prinsesa sa gitna ng karangyaan. Ngunit hindi sila naroroon para magdiwang. Naroroon sila para saksihan ang pagbagsak ng isang halimaw. Nang mag-iba ang tugtog, hudyat na magsisimula na ang programa, umakyat si Hanan sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay natuon sa kanya. Ang buong ballroom ay tumahimik. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Hanan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na bumalot sa buong silid. Salamat sa pagdalo, sa pagdiriwang ng 3 dekada ng Montalban Corporation. 3 dekada ng tagumpay, pagsusumikap at katapatan. Idiniin niya ang huling salita habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang sa gitna ng mga panauhin, si Sidapa. Ngayong gabi, sa halip na isang mahabang talumpati tungkol sa ating mga nagawa, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa pagkakaibigan, pagtataksil, at hustisyang matagal nang hinihintay.
Isang senyas mula kay Hanan at ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Ang mga panauhin ay nagtaka. Inaasahan nila ang isang video presentation tungkol sa kasaysayan ng kumpanya. Ngunit ang lumabas sa screen ay hindi mga factory o statistics. Ang lumabas ay ang mukha ng isang matandang babae. Si Gunita Sandoval. Nagsimulang magsalita si Gunita sa video. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagiging ina ni Dalisay, ang kanyang pagtatrabaho sa ospital, ang gabing isinilang ang triplets. Sa ibaba, nanigas si Sidapa sa kanyang kinatatayuan. Sinabi niya, "Kung hindi ko gagawin, idadamay niya ang pamilya ko. Patawarin mo ako." Ang boses ng doktor ay puno ng takot at pagsisisi at pagkatapos, ang pinakamatibay na ebidensya. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Gunita sa recording. Si Sidapa. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Sidapa Arevalo ay gumuho. Ang lahat ng panauhin ay nakatingin sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may pagkasuklam at pagkamuhi. Mga kasinungalingan, sigaw ni Sidapa, ang kanyang boses ay desperado. Lahat yan ay gawa-gawa lang, isang paninira mula sa isang taong naiinggit sa aking tagumpay. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa exit, ngunit bago pa man siya makalayo, isang malaking pinto sa gilid ng ballroom ang bumukas. Mula roon, dahan-dahang lumabas si Gunita Sandoval, hindi na sa video, kundi sa totoong buhay. Nakatayo siyang matatag, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Sidapa, walang bahid ng takot. "Hindi ka sinungalingan ang pagpatay mo sa anak ko, Sidapa," sabi ni Gunita. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "At hindi ka sinungalingan na 7 taon mong ipinagkait sa isang ama ang kanyang anak." Parang isang hayop na nasukol, nagwala si Sidapa. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang gulo, ang mga pulis na kanina pa nakaantabay sa labas ay pumasok na. Mabilis nilang pinalibutan at pinusasan si Sidapa. Habang isinasakay siya, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng galit. Nakatingin kay Hanan. "Hindi pa ito tapos, Hanan." Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. "Babalikan kita." Hindi sumagot si Hanan. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang 3 anak. Sa mga mata nila, nakita niya ang luhang dala ng katarungan. Lumapit siya sa kanila at niyakap silang 3 ng mahigpit. Ang gabi ng anibersaryo ay hindi naging isang selebrasyon ng negosyo. Ito ay naging isang gabi ng paghuhukom, kung saan ang isang matagal ng lihim ay nabunyag at ang isang matagal ng sugat ay nagsimula ng maghilom. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo na yumanig sa mundo ng mga mayayaman ay unti-unti nang humupa. Si Sidapa Arevalo ay napatunayang nagkasala sa mga krimen ng murder at kidnapping at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang dilim na matagal bumalot sa pamilya Montalban ay nagsimula ng mapawi at dahan-dahang pinapasok ang liwanag. Isang umaga, ang malaking hapagkainan ng Hacienda de Luna na dati laging nababalot ng malamig na katahimikan ay napuno ng ingay at tawanan. "Papa, si Ate Alonsina. She's hogging all the bacon." Reklamo ni Sinagtala habang pilit na inaagaw ang platito. "It's not my fault. You're too slow," sagot ni Alonsina, sabay kindat kay Luningning. Nakangiting pinapanood ni Hanan ang kanyang 3 anak. Ang dating agwat sa pagitan nila ay napalitan na ng isang malalim na koneksyon, isang samahan na pinatibay ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sa isang silya, kasama nila sa mesa, ay si Gunita. Hindi na siya ang babaeng puno ng takot mula sa Baryo Silangan. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ang mga ito'y mga marka na ng karunungan at pagmamahal. Siya ang lola na matagal nang nawala sa kanila. "Hayaan niyo na yan, mga apo.
Malumanay na sabi ni Gunita. Marami pa namang niluto si Himig. Ang simpleng eksenang iyon, isang maingay at masayang almusal, ay isang bagay na pinangarap lang ni Hanan sa loob ng 7 taon. Ngayon, ito na ang kanyang katotohanan. Pagkatapos ng almusal, nagkayayaan silang lahat na pumunta sa isang lugar. Isang lugar na kailangan nilang bisitahin para tuluyang maisara ang aklat ng nakaraan. Nakatayo sila ngayon sa harap ng isang puntod na yari sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan, Dalisay Montalban. Sa loob ng maraming taon, tuwing dinadalaw ni Hanan ang puntod na ito, laging may bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat ng kalungkutan, pangungulila, at pagkakasala. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya roon, kasama ang ina ni Dalisay at ang 3 bunga ng kanilang pagmamahalan, ang bigat ay napalitan ng kapayapaan. Inilapag ni Gunita ang isang bungkos ng puting bulaklak sa puntod. Anak, bulong niya, katarungan. Nakamit na natin ang katarungan. Isa-isang lumapit ang 3 magkakapatid. Hi Mama, sabi ni Sinagtala. Sana masaya ka na kung nasaan ka man. We miss you, dagdag ni Alonsina, pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. At sa huli, lumapit si Luningning. Hinawakan niya ang malamig na marmol. Hindi man po kita nakilala, Mama, sabi niya. Pero sabi po nila, kamukhang kamukha ko raw kayo. At sabi po ni Lola, ang pagmamahal ninyo ang nagligtas sa akin. Salamat po. Niyakap ni Hanan ang kanyang 3 anak. Sa sandaling iyon, sa harap ng puntod ng kanyang minamahal, ipinangako niya sa sarili na hindi na niya hahayaang muling mawasak ang pamilyang ipinagkatiwala sa kanya. Bago sila umalis, may isang mahalagang bagay na sinabi si Hanan. Humarap siya kay Gunita. Ma, sabi niya, ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa ganoong paraan. Ayoko na pong tumira kayo sa Baryo Silangan. Dito na po kayo sa amin, sa hasyenda, kasama ng inyong mga apo. Napaluha si Gunita, isang luha ng kaligayahan. Pero anak, isa po kayong Montalban, putol ni Hanan. Kayo po ang lola ng aking mga anak. At ito po ang inyong tahanan. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi naganap sa loob ng isang marangyang silid o sa gitna ng isang malaking pagdiriwang. Naganap ito sa dalampasigan sa likod ng Hacienda de Aluna, sa pagbubukang liwayway. Magkakatabing nakaupo sa buhangin sina Hanan, Gunita, Sinagtala, Alonsina at Luningning. Magkakahawak ang kanilang mga kamay habang pinapanood nila ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Ang bawat sinag na tumatama sa kanilang mga muka ay tila isang pangako ng bagong pag-asa, bagong simula, at bagong umaga. Ang mga anino ng nakaraan ay mahaba at madilim, ngunit ang liwanag ng hinaharap ay mas maliwanag. Hindi perpekto ang kanilang pamilya. Marami pa silang sugat na kailangang paghilumin, ngunit ngayon, magkakasama na sila. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang 3 bituin na dati magkakahiwalay ay muling nagkita-kita. At sa tulong ng kanilang ama at lola, bubuo sila ng isang bagong konstelasyon. Isang konstelasyon na gagabay sa kanila sa anumang dilim na darating. At dito po, nagtatapos ang ating kwento. Aral ng kwento. Sa bawat pagsubok at sakit na ating nararayisan, laging may pag-asang naghihintay. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad, at muling buuin ang sarili sa tulong ng pagmamahal ng pamilya. Ang pag-ibig, sa huli, ang siyang liwanag na tumatanglaw sa pinakamadilim na nakaraan at nagbibigay daan sa isang mas magandang kinabukasan. Pasasalamat at request para sa comments. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento ni Hanan
at ng kanyang 3 anak. Kung meron po kayong suhestyon o nais na marinig na kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Call to action. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.